Magpapakilala po ako sa inyo. My name is Cristina Ribo, pero taga-Pangasinan po ako. Sino yung mga taga-Pangasinan dito? Hello po sa inyong lahat. Pero sa ngayon, nandito po ako ngayon sa bansang Brunei, kasama ng aking family. Ayan po sila, meron po akong 3 anak. Yung asawa ko po, siya po yung nag-work dito as an OFW. Pero ako dati, nag-OFW din po ako, pero nag-resign po tayo dahil wala po tayong pwedeng makasama sa bahay para mag-alaga sa aking mga anak, sa aming mga anak. So, nag-decide po kami, parehas ng husband ko, na ako na lang po yung mag-giveaway para po mas maganda po yung aming ano. So, full-time housewife po ako, wala po akong alam sa lahat ng lahat ng mga nangyayari ngayon sa business na to. So, ito po, nagkikwento ko po kung paano ko naman po nakilala si I Am at saka yung Amazing Barley. Ayan. Kung makikita nyo po, yan po yung aking mahal na nanay, no? Na-hospitalize po siya for almost a month. Kung hindi po ako nagkakamali, 19 days po yon. At yun po yung pinakamatagal na niya pong pag-stay sa hospital. Kasi po, sabay-sabay po yung umatake yung mga sakit na ganito. May diabetes, may high blood siya, tapos may blood clot pa sa ulo, may kidney stone, and stroke pa po yan ng paulit-ulit. Every year po, nag-start po yung stroke niya 2000 siguro 9, ganon. Tapos 2018, nag-start po yung high blood niya, and then na-detect po na may diabetes po siya, and then 2019 nagkaroon siya ng blood clot sa ulo, and then sa dami ng gamot nagkaroon na rin po siya ng kidney stone. Ganun po kalala, tridor po yung mga sakit na yan, and ito po yung nangyari sa nanay ko. Hopeless po kami diyan, wala po kaming pinagdarasal kundi yung magdugtungan talaga yung buhay ng nanay ko. Dahil dumating yung time na hindi niya na po kami kilala, ayaw na po niya magising kasi ayaw niya na pong uminom ng gamot, ayaw niya na pong kumain. And then, yung doktor nagsasuggest na saksakan na lang po siya ng tubo para mainom niya po lahat yung gamot. Pero hindi po kami pumayag kasi alam ko na ayaw ng nanay ko yon. So gano'n, nagtiyaga po kami kahit na masaya po kami kahit na napapakain po siya ng aking mga kapatid ng kahit 3 kutsara ng lugaw, gano'n. Tapos 2 kutsara ng tubig. Yung tubig niya po, isinasawsaw na lang po yung bulak sa tubig para po mabasa yung lips po niya. Gano'n po kalaano yung ng sitwasyon ng nanay ko noon. Wala po kaming magawa sa mga kapatid ko na nasa abroad din. At saka po ako kundi umiyak, magdasal na hoping na sana bigyan pa siya ni Lord ng mahabang buhay at makita pa namin siya personally talaga. And then, nag-decide po kami ng mga kakapatid na ilabas na lang po siya kasi lantang gulay na po siya wala na po talaga. And then, ito po nung lumabas po siya, ito po yung first day niya po sa bahay. Yan, tumawag din po ako sa kanya and kinakausap ko siya. Normal, parang nagkukwento lang po ako. And then, sabi ko, ipag-pray ko na lang siya. Sabi ko, magpe-pray po kami. Nilihans ko po siya, nilipat ko po kay Lord lahat. Sabi ko, kung ano po pangyari, sabi ko, Lord, kung ano man po yung kagustuhan mo, ikaw na pong masusunod. Okay na po kami. Tinanggap ko po sa puso ko kung ano po yung ibibigay ng Diyos, kung ano pa yung pwedeng mangyari sa mga susunod na araw ng mga time na yan. And kahit masakit, tatanggapin namin kasi wala na po kaming magagawa. Pero sabi ko kay Lord, kung meron pang pag-asa, sabi ko, ipakita niya sa amin yung tulungan niya po kami. And then, eto nung nag-message yung kapatid ko, kinabukasan, isa po siyang nurse sa Saudi. And then sabi niya sa akin, ate, bakit hindi natin subukan yung Amazing Barley? And then nag-recall sa akin, sabi ko, oo nga, yung pala nakita ko na po siya pero hindi ko po siya pinansin. Pinagpalit ko po yung pagkakataon na yon na pwede palang magamit ng aking nanay. So, dali-dali po ako nag-search sa Google kung saan ko po pwedeng makabili yung Amazing Barley. And then, nung nahanap ko po yon, isa po sa mga tao na pinadala ng Diyos sa akin na pwede kong pagkatiwalaan, yun po yung aking business partner na ngayon.
na walang iba kundi si Ms. Jenilyn Rodriguez na nasa Pilipinas po. Hindi pa po kami nagkikita personally, pero sobrang thankful po ako sa buhay niya dahil hanggang ngayon, tinutulungan niya po kami. And then, bumili po ako ng 3 boxes po ng barley sa kanya and then pinadala niya po sa Pangasinan yun. And ito po, no, makikita niyo po, yan po yung aking nanay. Nakikita niyo yung pagkakaiba ng mukha niya, no, mula nung umpisa hanggang sa naka-recover po siya. 10 days niya lang po yung barley na tinake niya. Ayan, so nakabangon po siya. Kahit na ganyan po yung tawa niya, sobrang priceless na po yan sa amin. And then ito po, ginamit ko yung quote na to, na sabi niya, it costs money to stay healthy, but it's even more expensive to get sick. Sobrang totoo po yan. Ngayon ko lang na-realize yan nung nag-spend kami ng more than 500,000 sa hospital na pwede ko pala siyang gawing 10 days lang and 3,000 pesos lang pala yun. So ganun ko po. Hindi na po ako nagsisisi. Nagpasalamat na lang po ako sa Panginoon. And ito po sabi niya sa Exodus 23:25, you must serve only the Lord your God. If you do, I bless you with water and food, and I will protect you from illness. Ito po yung naging fruit of trust po namin. And ito na po yung aking nanay ngayon. Napaka-healthy po niyan, no? And sobra po akong grateful and blessed kay Lord dahil sabi, naniniwala ako dito sa quote na to na God works in mysterious way. Sabi niya, basta keep burning and trust kay Lord. Totoo po niyan. And then syempre, hindi po kami papayag na hindi po rin namin ma-experience yung amazing niya. So nagpadala po kami dito sa Brunei dahil meron na rin pong dinaramdam yung aking husband, no? Ayan. Bago po ang barley, meron na pong nararamdaman ng aking husband na meron na po siyang fatty liver, high cholesterol na rin po siya, high uric acid, and then meron pa po siyang isa, yung rest leg syndrome na wala pong cured yan. Kahit i-search niyo po yan, wala po. And sa tulong po ng Amazing Barley, na-clear po yan lahat dahil nagpa-full blood test po siya ngayon, year na to, and yung result po niya, okay na okay po. So, I praise God also. And then, ganoon din po sa aking mga anak. Nagbuboost ng energy po yung Amazing Barley. Nalulungkot po yung mga yan pag hindi po nakakainom ng barley. Ganoon din po ako, no? Conscious na po ako dati sa, sa health ko. Pero, hindi po siya naging proper way yung aking pagdadiet noon. So, nagkasakit din po ako. Numipis po yung aking sikmura noon kasi sa pag-inom ko ng ibang mga acid po para lang pumayat. Pero ngayon, dahil sa tulong ng barley, okay na po tayo kahit nagda-diet pa rin po tayo. So ayan, no, sabi niya nga po dito, our God is a miracle worker and promise keeper, sabi niya. Yan, totoo po yan. And then, share ko lamang po ito na isa rin po ito sa mga bagay na hindi ko po ina-expect sa buhay ko. Kasi dati po, talagang ngayon, nag-iisip na po kami ng husband ko na mag-for good, pero wala po kaming business na pwede naming kitain sa Pilipinas or gawin. And sabi ko noon, gumaling lang ang aking nanay, okay na po ako. Pero God is good, no? Lahat po yan binigay niya sa akin nang hindi naman po ako deserve. Sino pa ba naman ako para bigyan niya ako ng ganito? So ginawa ko rin lang naman ito. Ito na rin po yung aking mga naging Ayan, kumita na rin po tayo. Hindi pa ganun yung kalaki, pero alam ko malaki ng bagay yan sa akin as a full-time housewife na walang alam sa ganitong business. Tiniray ko lang din po siya inaral. Hanggang ngayon, inaaral pa rin po natin siya. And then ayan, nag-top 1 pa tayo. Sa school po, hindi po ako nakakaranas ng mag-top. Pero dito sa business na to, pinaranas din ni Lord, diba? Napaka-amazing po talaga niya. Hindi lang sa product, kundi sa ganitong opportunity. At yan po yung i-discuss ng ating speaker mamaya. Kaya iwan ko na lang po ito sa inyo, no? But when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubt is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. Totoo naman po, kapag naniniwala tayo at nag-ask po tayo kay Lord, dapat hindi po tayo nagda-doubt. Kasi ang pagda-doubt, it's kagaya lang po yan ng dagat daw, sa alon ng dagat, na kapag hinipan mo, parang hangin lang na mawawala. Pag hinipan ng hangin mawawala. So ganun po yung paniniwala natin sa Diyos. Dapat kailangan
ibigay po natin lahat para ang Diyos po yung makapag-decide kung deserve po ba natin yung lahat ng ibibigay niya sa atin. So yun lamang po at maraming salamat po sa inyong oras, sa pakikinig po sa aking sharing at sana po na-inspired ko po kayo. Maraming salamat and God bless you all.